Ano nga ba ang koneksyon na meron ng ama ng ating bida na si Jing Freaks at ng isa pang magaling na hunter na si Hisoka Moro? Maraming mga fans ng Hunter x Hunter ang nagtatanong kung magkakilala ba sila o nagkasalamuhan na ang dalawa dahil kung inyong matatandaan, hinahanap ni Hisoka si Jing sa chairman election. Tinanong si Hisoka ng mga miyembro ng 12 Zodiacs kung anong ginagawa ng isang mamamatay tao sa botohan. Sinagot sila ni Hisoka sa pagtatanong din kung naroroon ba si Jing Freaks sa eleksyon. Dahil gusto niya itong makausap, sinagot siya ni Pion sa pagkasabi na umalis na ang Hunter, bagay na nagpalungkot kay Hisoka. Sa maikling usapan na ito mga idol, may ilang bagay tayong nalaman. Una, kilala talaga ni Hisoka si Jing dahil sa paraan ng kanyang pagtatanong. Sinabi niya na gusto niya itong makausap, na para bang kaibigan niya itong dati na niyang nakakwentuhan. At nalungkot pa siya noong nalamang umalis na si Jing, na para bang nakita niya talaga ang Hunter noon kaya ang laki ng panghihinayang niya dahil hindi niya ito naabutan ngayon. Nagdulot para maupo pa siya sa stage dahil sa kalungkutan. Bukod dito, kilala talaga ni Hisoka si Jing dahil alam niya na ang mga Zodiacs ang perpektong pagtanungan kung nasaan ito. Bilang si Jing ang tumatayong board ng 12 Zodiacs. Tandaan, wala pa masyadong nakakaalam ng impormasyong ito kay Jing dahil nga sobrang pribado ng kahit na anong bagay sa kanya. Nalaman lamang ng mundo na miyembro siya ng 12 Zodiacs dahil sa botohan, pero kahit ang Hunter's website ay hindi sinasabi ang impormasyong ito tungkol sa Hunter. Nung ipinakita din ng kwento ang mga taong gusto paglaruan ni Hisoka, kasama sa mga ito si Jing. Ibig sabihin mga idol, pasok ang magaling na Hunter sa panlasa ni Hisoka. Ang pagsama niya kay Jing mga idol ay nagpapalagay sa atin na nakita na niya ng personal ang Hunter at nasukat na niya ang lakas nito. Dahilan para ilagay niya ito sa listahan ng mga gusto niyang kalabanin. Higit pa dito mga idol, kung atin ding papansinin ang dalawang mga karakter na tinulungan at nakasalamuhan noon ni Jing na sila Kite at Razor, makikita natin ang pagkakapareho nila kay Hisoka. Si Kite ay mayroong ability na tinatawag na Crazy Slots. Ito ang clown na may ruleta sa bibig. Si Razor naman ay may kakayahang tinatawag bilang 14 Devils, mga Nenbeast na parang mga itim na clown dahil sa kanilang jester hat. At si Hisoka na parang isa ding clown dahil sa kanyang mga magic tricks at dahil sa paggamit niya ng card na may clown o ang Joker card. Hindi nagkataon mga idol na pare-pareho silang na-inspire sa mga clown o payaso. Meron silang koneksyon sa isa't isa at maaaring ito nga ay si Jing. Kaya kung ako ang tatanungin mga idol, tingin ko ay kilala na talaga ni Hisoka si Jing hindi lamang dahil sa naririnig niya na magaling na hunter ito o nalaman niyang si Jing ang creator ng Grid Island. Meron talagang interaction ng dalawa sa nakalipas base sa mga detalyeng nabanggit ko at base sa mga impormasyong iisa-isahin ko sa inyo sa video na ito. May posibilidad mga idol na estudyante din ni Jing si Hisoka. Pwede din namang nagkasama lamang ang dalawa sa paglalakbay. O di kaya naman ay maaaring sila Jing at Hisoka ay dating magkalaban. Posible na dahil sa pagkahayok ni Hisoka sa mga malalakas na kalaban, minsan na niyang nakasalamuha si Jing at hinamon niya ito sa isang duelo. Pero dahil sa lakas ng Hunter, natalo niya agad si Hisoka. At sinabi dito na talunin mo muna ang anak ko bago mo ko hamunin. Magiging magaling na Hunter siya sa mga susunod na taon. Hintayin mo lang. Gawa-gawa ko lang syempre ang dialogue na yan mga idol. Pero kung pagbabasihan natin kung gaano katiwala si Jing kay Gon, hindi ito malabong mangyari at posibleng sinabi niya din kay Hisoka. Kapareho ito noong pinuri niya si Kite dahil sa pagsuntok ng Hunter kay Gon noong nagkita sila sa Whale Island at pag-utos niya kay Razor na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para subukin ang kakayahan ni Gon sa oras na makipaglaro ito sa Game Master. Napatanong tuloy si Razor kung pwede niya bang patayin si Gon pero imbes na kontrahin, sinabi ni Jing na wag niyang maliitin ang anak. Ibig sabihin mga idol, kung handa si Jing na ipagkatiwala ang kanyang anak sa isang mamamatay tao at nakapila na sa death row na kagaya ni Razor, hindi malabong isipin na ipinagkatiwala niya din ang kanyang anak sa baliw na kagaya ni Hisoka. Dulot ng layunin niyang mapalakas si Gon. Nagpapatunay ito mga idol sa punto ko kanina na isa si Hisoka sa mga karakter na nakakaalam sa anak ni Jing at sinabihang magiging malakas na hunter si Gon balang araw at dapat niya itong matalo bago siya maging karapat-dapat sa paghamon kay Jing. Ang testamentong ito ang posibleng naghimo kay Hisoka mga idol na maging hunter dahil alam niya na papasok sa larangang ito ang anak ni Jing at kailangan niya lamang itong hintayin maging magaling na hunter. Ito ang rason mga idol kaya sumali siya sa hunter exam. Hinahanap niya ang anak ni Jing.
Kung inyong maalala mga idol, bago mag-umpisa ang mga kaganapan sa serye, si Hisoka ay nauna munang lumahok sa 286th Hunter exam kung saan pumaslang siya ng 20 examinist at pagkatapos ay kamuntikan ng patayin ng examiner na si Togari kaya na-disqualify siya sa pagsusulit. Paano kung ang tunay na pakay ni Hisoka mga idol kaya nag-hunter exam siya ay dahil hinahanap niya ang anak ni Jing. Kaya sinubukan niyang hamunin ng mga kapwa niya examinist para subukan kung may katangian o kakayahan din silang katulad ni Jing. Pero matapos makitang hindi sila malakas at wala sa iba pang examinist ang hinahanap niya, ay nawala na siya ng pake at pinili na lamang magpa-disqualify para makasali ulit sa susunod na hunter exam. Ito nga ang 287th hunter exam, kung saan sumama ang anak ni Jing na si Gon. Katulad ng nakaraang taon, pinagpapatay ni Hisoka ang mga kapwa niya kalahok dahil naboboring daw siya at gusto niyang umasta bilang examiner. Posible na ginawa niya ulit ito para malaman kung nasa tamang hunter examination na ba siya at kung nasa batch na ito ang anak ni Jing. Hinalang na kumpirma ni Hisoka matapos siyang lakas loob na atakihin ni Gon. Para mas maintindihan yung mga idol ang mga susunod na impormasyong aking sasabihin, gusto kong panoodin niyo muli ang episode 5 ng Hunter x Hunter. Dahil sa eksenang ito, makikita nyo talaga na may kakaiba kay Hisoka habang kinakausap at tinititigan si Gon. Matapos matamaan ng pag-atake ng bata, hindi kakikitaan ng pagkainis si Hisoka. Bagkus, pinuri niya ang kakayahan ni Gon at naging interesado siya sa pamingwit nito. Maaaring sa tagpong ito na pagtanto ni Hisoka na hindi siya matatamaan ng pag-atake ng bata kung hindi ito ang batang kanyang hinahanap at hindi pamingwit ang bitbit nitong sandata sa hunter exam kung hindi ito ang anak ni Jing. Kung inyong maalala mga idol, si Jing ay gumagamit din ng pamingwit kahit malaki na siya at naglalakbay na bilang hunter. Makikita ito sa larawang nasa bahay nila sa Whale Island. Kaya kung papaniwalaan natin ang teorya na nagharap na sila Jing at Hisoka noon, pwedeng nakita ng payaso na gumagamit sa Jing ng pamingwit sa pakikipaglaban dahilan para ma-realize niya agad na nasa tamang hunter exam na siya. Sapagkat ang batang umatake sa kanya na gumagamit ng pamingwit ay ang anak ni Jing. Matapos ding atakihin ng bata, sinabi ni Hisoka na gusto niyang makita ng malapitan ng pamingwit. Isang kahilingang maaaring gusto mangyari ng payaso dahil pamilyar sa kanya ang sandata. Bilang ang pamingwit na ito ay pagmamayari talaga ni Jing at pinamana lamang kay Gon. Pero pwede din namang gusto niya lamang makita ang pamingwit dahil ang tunay na pakay niya ay makalapit at matitigan si Gon. Ang pagtatanto na nakita na niya ang anak ni Jing ang maaaring rason mga idol kung bakit noong nakalapit na si Hisoka kay Gon, sinabi ng mahikero na gusto niya ang mukha ng bata. Dulot ito siguro ng pagiging magkamukha ni Gon at ng kanyang ama. Ito din siguro ang rason kung bakit tinapos ni Hisoka ang hunter exam at hindi siya gumawa ng kalokohan na pwedeng maging dahilan para ma-disqualify ulit siya sa pagsusulit, sapagkat wala nang dahilan para bumalik pa ulit siya sa susunod na taon dahil natagpuan na niya ang kanyang pakay. At ang pagkahanap ni Hisoka kay Gon ang pwedeng dahilan kung bakit inutusan niya ang bata na maging magaling na hunter. Dahil kapag natalo na niya ito habang ganap na itong hunter, may karapatan na siyang hamunin ng tatay nitong si Jing. Sa katunayan mga idol, ang ideya na may kasunduan sila Hisoka at Jing kaya tinutulungan ng mahikerong lumakas si Gon ay mas kapanipaniwala kaysa sa simpleng dahilan na gusto niya lamang palakasin ang batang hunter para mas masiyahan siya sa pakikipaglaban dito. Sapagkat kung inyong iisipin, masyadong madaming mas malalakas na non-users kumpara kay Gon na pwedeng hamunin ni Hisoka. Andyan ang pamilyang Zoldix, ang mga miyembro ng Phantom Troop at kahit ang mga batikang hunter sa istorya ay di hamak na mas magbibigay ng magandang laban kay Hisoka. Pero hindi, talagang invested o nakafocus ang interes ng mahikero kay Gon. Kaya di ko kayo masisisi kung maiisip nyo din na meron pa talagang mas malalim na dahilan ng sobra-sobrang interes ni Hisoka sa ating bida. Biruin nyo mga idol, umabot si Hisoka sa puntong tinutulungan niya ng maraming beses si Gon kahit wala naman siyang mapapala. Katulad noong tinulungan niya itong makapasa sa hunter exam matapos niyang ibigay dito ang kanyang badge. Noong tinuruan niya itong gumamit ng Nen habang nakikipaglaban siya dito sa Heaven's Arena. At higit sa lahat ay noong tinulungan ni Hisoka ang grupo ni Gon na talunin si Razor sa larong dodgeball. Walang makukuhang kahit na ano si Hisoka dito. Pero para kay Gon, naglaan talaga siya ng oras at kakayahan na para bang mas importante si Gon kumpara sa kanyang mga layunin. Bukod sa pagtulong mga idol, ilang beses na ding iniligtas ni Hisoka ang buhay ng ating bida. Makikita ito sa eksena noong pinalano ni Illuming dispatchahin si Gon dahil sa pakikipagkaibigan nito kay Killua. Pinagbantaan ni Hisoka si Illumi
nagdulot para hindi galawin ng binatang Zoldyck si Gon. Sinalba din ni Hisoka ang buhay ng dalawa nating bida noong nagplano ang mga itong magtungo sa 200 palapag ng Heaven's Arena nang hindi pa sila natututo sa paggamit ng Nen. Hinarangan ni Hisoka si Gon at Killua dahil alam niyang mapapahamak lamang ang mga bata kapag nagpatuloy sila. At nagambag din si Hisoka sa pagpapagaling kay Gon noong nag-aagaw buhay ito dahil sa panat ng kanyang nilikha. Ginalit ni Hisoka si Illumi para magpakawala ito ng nakakatakot na aura. Nagbigay ng impormasyon kay Killua sa lokasyon ng kanyang kuya at nagudyat sa kanya na bilisan ng pagtakas. Wala pa ding makukuhang kahit na ano si Hisoka sa pagliligtas niya ng buhay ni Gon. Pero handa siyang gawin ng lahat, masigurado lamang na buhay ang batang hunter. Higit sa mga nabanggit ko, idol, ang pinaka-ebidensya siguro sa sobrang interest ni Hisoka kay Gon ay ang mga tagpong nagpapakita siya ng kakaibang emosyon para sa bata. Andyan yung masaya si Hisoka noong nakapasa si Gon sa Hunter exam. Noong nagalak siya nung marunong nang gumamit ng Nen si Gon. At nung nanghilakbot si Hisoka matapos malaman na nag-aagaw buhay si Gon. Mas nagpakita pa siya ng pag-aalala at pakialam sa bata kaysa sa tatay nitong si Jing. Kaya kahit sino pwedeng isipin na tinutulungan, pinoprotektahan at pinapahalagahan ni Hisoka si Gon hindi lamang dahil gusto niya itong makitang lumakas para kalabanin. Bagkus, meron talagang mas malalim na dahilan. At ito nga ay ang posibleng kasunduan ni Jing at ni Hisoka. Madami na akong teoryang ginawa sa Hunter x Hunter mga idol at aaminin kong marami pa tayong kinakailangang ebidensya para masuportahan ng teoryang magkakilala na talaga si Jing at Hisoka. Pero aminin man natin o hindi, ang mga impormasyong sinabi ko sa inyo ay meron talagang sense. Kaya nga naginala ang marami, hindi lamang ako, na may koneksyon ang dalawang hunter. Hindi na nakakagulat kung isang araw, mabasa na lamang natin na may kasunduan talaga sila o di kaya naman ay kasama talaga si Hisoka sa plano ni Jing. Ang planong naging rason para maging isa ang mahikero sa mga tauhang inasahan ni Jing para gabayan ng kanyang anak. Katulad ng ibinahagi ko sa inyo noon mga idol, karamihan sa mga aksyon ni Jing sa kwento ay kanyang ginagawa para mapaunlad ang kakayahan at mas mapalakas ang kanyang anak. Halimbawa dito mga idol ang pagpapahanap niya ng kanyang sarili kay Kite. Alam ni Jing na magtutungo ito sa Whale Island at makikita nito si Gon. Isang pagkikitang nagturo ng leksyon kay Gon na maging maingat. Nagpaalam sa kanya na buhay pa ang kanyang ama at naghimo kay Gon na maging magaling na hunter. Kung hindi dahil sa pagplano ni Jing ng pagkikita nila Gon at Kite sa Whale Island, baka hanggang ngayon naniniwala pa din ang bata na ulila na siyang lubos. Sunod dito, pinalano din ni Jing na papasukin si Gon sa Grid Island. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-iwan niya kay Mito ng box na naglalaman ng ring at memory card ng Grid Island na kalaunay natanggap ni Gon at kanyang nagamit para makapasok sa game. Kung inyong maaalala, sinabi ni Biscuit na ginawa ni Jing ang Grid Island para hasain ang kakayahan ng kanyang anak na si Gon. At nangyari nga ito dahil sa loob ng game, mas natutunan ng batang hunter ang kapangyarihan ng Nen. Kung hindi dahil sa pagplano ni Jing na ipasok si Gon sa Grid Island, siguro magiging mas mahirap ang pagkasanay ng kanyang anak. Higit sa mga ito idol, ang pinaka-perpektong plano siguro ni Jing para palakasan si Gon ay ang pagtatagpo ng bata at ang mga tamang taong humubog sa kanya. Sinabi ni Gon sa episode 76 na maaaring ang pagkakilala niya kay Killua ay planado ni Jing. Ganon din ang pagkikita nila ni Biscuit at ng iba pang mga players ng Grid Island. At syempre, planado ni Jing ang pagkahanap nila kay Kite. Lahat ng mga karakter na ito mga idol ay pinapaniwalaan ni Gon na nasa plano ni Jing. Sa ating bida mismo yan ang galing mga idol, hindi sa akin. Ang testamentong yan ang isa sa pinakaginamit kong basihan, kaya ako naniniwalang pinalano din ni Jing ang pagkikita ni Gon at ni Hisoka. Pwedeng magkaibigan si Jing at Hisoka kaya ipinagkatiwala niya dito ang proteksyon ng kanyang anak. Posibleng dati ding estudyante ng hunter si Hisoka at inutusan niya itong sanayin si Gon. At maaaring magkalaban sila Jing at Hisoka noon pero hindi nangyari ang kanilang duelo. Dahil nga ang gusto ni Jing ay talunin muna ni Hisoka ang kanyang anak na si Gon kapag naging magaling na itong hunter. Ito po ang aking teorya sa posibleng kasunduan ni Jing at ni Hisoka. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime, i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!